kaligtasan po sa ating Panginoong Jesus. Nagbabago siya ng buhay, nagpapala po siya. Naglilingkod na po ako sa Panginoon, nakakapagsunod na po ako sa mga nagsisimba na po ako, unti na po ako nakakasunod. Ang Panginoon talaga is God of process and God of promise. Habang may nasusunod po ako ng mga salita niya, bibigay man po siya ng mga pagpapala. Kagaya po sa nagkatrabaho po ako ulit, tapos nag-exam po ako, di man ako nag-review, nakapasa ako, nalas na nga ito ako, sabi ko, grabe ang pagpapala. Pero ang pinaka-importante po na binibigay ng Panginoon, mga kapatid, na narito po, kaligtasan ng ating kaluluwa. Salamat sa Panginoon na natagpuan ko po na may buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay ko po, pakadto po talaga siya sa impyerno. Kung dili po ako nakakilala sa Panginoon. Kaya, sa Kanya ko lang binabalik, papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, sa buhay ni Sister Jen, na talagang nakita natin kung paano siya binago ng ating Panginoon. At alam niyo ba mga kapatid, napakaraming patotoo dito sa gawain na hindi namin pwedeng ubusin ngayon. Mas mag-agat kita mga kapatid, maghatag kita sin patotoo, dili po mauubos ang ginawa na kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Kaya since na tayo po ay may limit lang po dito, ang ating oras ay magpapatuloy na po tayo mga kapatid. Hanggang doon po lang yung ating mga patotoo. Pero kung gusto nyo makarinig ng marami pang mga patotoo, itry nyo pumunta sa church. Umatin sa gawain mga kapatid. Dahil hindi kayo kukulangin ng mga patotoo na mapapakinggan. So purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen, praise the Lord. At sa pagkakataong ito, makakapakinig tayo ng awit mula sa ating kapatid na si Brother John Pitongyan. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon mga kapatid. Totoo po mga kapatid yung ating mga narinig kanina, yung mga testimony na mabuti po ang Panginoon. Ano man sitwasyon, ano man mga kapatid ang sitwasyon na mayroon tayo, kapag dilapit po natin sa Panginoon, ang Diyos may gagawin himala mga kapatid at babaguhin ang buhay po natin. Amen. Praise the Lord. Gusto ko pong magbigay ng amin sa Panginoon. Hallelujah. Bilang pasalamat sa Kanya sa pagbabago ng aking buhay. Praise God. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit dito. Amen. Sayang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko madami, bakit niya'y aking pumili. Dakila kang Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Mundo'y magulang
ating Panginoon. Thank you, Brother Jude. Praise the Lord. Tunay na dakila ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, hindi na tayo magtatagal. Excited na po ba tayo na makinig ng Word of God? Amen. Praise the Lord. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ay ating ipinapakilala ang ating pastor, Pastor Randy Rosare. Siya po ang mangangaral sa ating mga kapatid. Kung kayo po ay nakikinig ng radio program every 5 o'clock in the morning sa New Gen FM, siya po ang nakangaral doon every day. So, si Pastor Randy po ang mangangaral sa atin. Pastor, sa iyo po ang pagkakataon. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Pwede ba nating ipalakpak ang ating kamay sa Panginoon? Amen. Malakas na papuri sa Diyos. Amen. Kung ang mga basketball player, pag natuwa tayo, pinapalakpakan natin. Kung ang mga politiko, pag natuwa tayo sa sinasabi, pinapalakpakan natin. Masigit nating karapat-dapat palakpakan at purihin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarangay, dito po sa Barangay Zone 2, dito po sa napakaganda, napaka-preskong boulevard. Salamat po sa Panginoon. In behalf of the United Pentecostal Church, ngayong gabi kami po ay nag-aanyaya, isang gabi lang po ito mga kapatid, na ipapangaral sa lugar na ito ang salita ng ating pong Panginoon. Marahil ang ilan sa inyo ay napapakinggan ang ating araw-araw na programa sa radyo, 5 to 6 in the morning sa New Gen FM 100.7. Dito po sa Bayan ng Bulan, tayo po ay napapakinggan. Araw-araw po yan mga kapatid, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Ang inyong lingkod at ang aking mga kasama sa programang si Jesus, ang buhay na pag-asa. At ilan sa mga kasama namin ngayon sa krusadang ito ay bunga po ng radio program. Amen. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito po ay kinakasihan ng Panginoon. Anumang uri ng buhay mayroon tayo, kahit ikaw na ang pinakamasamang tao sa pag-aakala mo, mahal ka ng Diyos at pwede kang ayusin at pwede kang baguhin ng ating pong Panginoon. Sa lahat ng aking mga kasama sa United Pentecostal Church, every department, mga kapatid na narito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat sa inyong pagtsatsaga na kahit ang iba ay walang maupuan. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoon na ito ay madali lang naman matapos mga kapatid. Medyo may kaagaw man tayo ng mga tugtugan. Pero pwede ba i-focus muna natin ngayong gabi sa salita ng Diyos? Ang Diyos naman ang bigyan natin ng panahon ngayon mga kapatid. Amen! Purihin natin ang Diyos! Amen. Maaaring nasubukan nyo na ang diskuhan, kulang ang kaligayahan. Maaaring nasubukan nyo na ang mga illegal na drugs, kulang ang kaligayahan. Maaaring nasubukan nyo na ang sabong paglalasing, ngunit kulang ang kaligayahan. Subukan mo naman ngayong gabi ang paglapit sa ating Panginoon. Tinitiyak ko kapatid at kaibigan, may magandang gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. At tayo rin po ay nagbibigay pugay sa ating barangay captain sa lugar na ito. Salamat sa inyong pahintulot na ang United Pentecostal Church ay magsagawa ng isang gabing Apostolic Crusade upang sa lugar na ito ay maipangaral ang salita po ng ating Panginoon. At yung mga patotoo kanina na napakinggan nyo, yun po ay mga totoong karanasan. Yung isa mga kapatid ay galing sa pagiging tumboy, ayon kay Sister Jen mga kapatid, dumating po yan sa UPC Church, binatang binata. Pero ngayon, as you can see her mga kapatid, siya po ay dalagang dalaga sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Kung may mga nakikinig po ngayon ng mga lesbian sa LGBT, mahal po namin kayo. Mahal kayo ng Diyos. Pwede kayong baguhin ng Panginoon kung ilalapit nyo sa Diyos ang inyong buhay. Amen. Purihin ang Diyos mga kapatid. At sa church, hindi lamang po si Sister Jen ang galing sa LGBT na binago ng Panginoon. May mga kasama din po kami dito. Ayan, Sister Marife, mga kapatid. Mga ilang personalidad po yan, mga kapatid. From LGBT,
mga kapatid, na dati ipinaglalaban nila yung kanilang maling damdamin. Ngunit natutunan nilang isuko sa Panginoon ang kanilang buhay at binago, inayos ng Diyos ang kanilang buhay. At nais kong sabihin sa inyo, mga taga-Zone 2, na kung binago ng Diyos ang aming maruming buhay, hindi kami hinusgahan ng Panginoon noon nung kami ay marurumi. Ganon din ang nais naming ipabatid sa inyo. Hindi ka hinahatulan ng Panginoon. Anumang kasamaan ang nagawa mo, may kapatawaran ang Diyos na nakalaan. Kung lalapit ka sa Kanya, babaguhin ka ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Pwede ba tayong tumayo ngayong gabi at tayo po ay magsimula sa pagbabasa ng mga talata ng Biblia, mga kapatid. Hindi po kami mag-i-introduce sa inyo ng bagong relihiyon, sapagkat batid po namin na ang bawat isa na narito, mayroon na po tayong kanya-kanyang relihiyon, mga kapatid. Ngunit ang kailangan natin sa pagbabagong buhay at kaligtasan ay hindi ang magpalit ng relihiyon, kundi magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon, na ikaw ay Kanyang anak at susunod ka sa Kanya sapagkat Siya ang Diyos na iyong Ama. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ngayong gabi, basahin po natin ang aklat, mga kapatid, ng John chapter 6 from verse 35 hanggang 37. Pakinggan po natin, mga kapatid. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Datapwat sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin," pakinggan niyo po, sabi ng Panginoon, "ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy." Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Can we close our eyes for a while as we pray? Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito. Hindi ko kilala ang mga kaharap kong tao ngayong gabi. Ngunit ikaw ang Diyos na higit na nakakakilala ng kanilang mga buhay. Alam mo ang kanilang pangangailangan. Alam mo, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa pangangaral na ito ngayong gabi ay minsan pang katagpuin mo ang pangangailangan ng aming mga kabarangay sa lugar na ito ng Zone 2, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magligtas ng kanilang kaluluwa. Magpalaya ka ng mga taong alipin ng bisyo. Magpalaya ka ng mga taong alipin ng karamdaman. Magpalaya ka ng mga taong alipin ng mga masasamang uri ng pamumuhay. At sa pamamagitan ng pangangaral na ito, maramdaman ng lahat ng nakakarinig ng tinig na ito ang iyong panawagan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pangungusap, Panginoon, na bago namin lisanin ang lugar na ito, may mga saradong puso na bubuksan mo, Panginoon. May mga hopeless na tao na bibigyan mo ng pag-asa. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. As we offer unto you the highest praise, we give you all the glory in the name of our Lord Jesus Christ. We pray. Lahat ng mga tahanan ngayon na nararating ng tinig na ito, maging ang mga nanonood sa amin online, Panginoon, ay hipuin mo ang kanilang puso na ang gabing ito ay maging memorable ang kanilang karanasan sa pagkilos ng iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Ito pang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ang lahat ay sumigaw ng Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Naririnig niyo ba ako dyan sa malayo, mga kapatid? Ang likuran ko ay dagat. Medyo malakas ang hangin. So, mga kapatid, kung naririnig niyo ako dyan sa dulo, kaway-kaway po kayo, mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Sa mga marshal natin dyan, thank you po sa pag-assist, sa ating mga department leaders, sa mga prayer warriors natin sa church. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise God. Malaya na po kayong makakaupo. Praise the Lord. Praise the Lord. So are you ready? Handa na ba kayo, mga kapatid?
Amen. Ngayong gabi, tatalakayin ko po sa inyo ang tinatawag na threefold invitation from God. Ang tatlong uri ng paanyaya mula sa ating Panginoon. Praise the Lord. Masarap sa pakiramdam kapag tayo ay nakakatanggap ng mga invitation sa mga birthday parties, sa kasalan, sa anumang mahahalagang okasyon na bibihira lang ang nabibigyan ng pagkakataon. It is good, mga kapatid, it feels good to receive an invitation. Halimbawa, may isang kilalang tao, tinitingala sa lipunan, ay pumunta sa iyo upang ikaw ay personal na anyayahan. Ano po ang iyong mararamdaman? Mararamdaman mo na mahalaga ka. Mararamdaman mo na importante ka sa taong nag-iimbita sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kung halimbawa, birthday ni Mayor at pumunta sa iyo, kapatid, amen, at sabihin sa iyo, anong pangalan mo, Brad? Si Brother Bong, halimbawa, sasabihin sa iyo ni Mayor, okay, Bong, birthday ko ngayon, pumunta ka sa bahay, ikaw lang ang bisita ko. Ano ang mararamdaman mo, Brother Bong? Malulungkot o matutuwa? Malulungkot ka kaya? Hindi. Sa dinami-dami ng tao, ikaw pa na may kapansanan, ang espesyal na pinuntahan ni Mayor at sasabihin, birthday ko ngayon, ikaw lang ang bisita ko, mag-usap tayo. Parang kakabahan ka nun. Ba't walang ibang bisita? Pero kapag alam mo na special ka sa taong nag-imbita sa iyo, mararamdaman mo, mahalaga ka sa kanya. Ngunit ngayong gabi, mga kapatid, hindi lamang si Mayor ang nag-aanyaya sa iyo, hindi lamang si Governor, hindi lamang si Presidente, hindi lamang kung sinong kilalang tao ang nag-aanyaya sa iyo ngayon ay walang iba, kundi ang namatay sa krus ng Kalbaryo dahil mahal ka niya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang nakakalungkot. Yung patawag ni Governor, dinudumog ng tao. Maski magkaharay blood sa init, okay lang. Ang iba nagagadan pa sa pila, okay lang. Ang malungkot, kapag ipinapabatid natin ang paanyaya ng Panginoon, walang gaanong interesadong tao. Samantalang kaya ka humihinga ngayon dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo. Samantalang kaya ka buhay, kaya ka nakakarinig, kaya ka nakakakita, sapagkat minamahal ka ng Panginoon. Kaya mapalad ka, kapatid, kung nararamdaman mo ang halaga ng paanyaya ng Diyos sa iyo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Napakaganda ng katiyakan na yan. Napakaganda ng assurance na yan. Ngayon, isa-isahin natin yung tatlo. Bibilisan ko lang. Dahil alam ko may mga obligasyon kayo sa pamilya. Nagsurog na, natabi ka mo? Hindi pa. Okay lang magutom paminsan-minsan. Para kay Lord ito. Amen? Okay lang ba? Di mainit ang ulo niyo? Na medyo malipasan kita. Kunti lang naman. Para ito sa Panginoon, mga kapatid. Ako nga, hindi pa man nagsugna. Pero dahil ito sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Kunting tiis, kaya ba natin? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Unang imbitasyon ng Panginoon ay mababasa natin dito sa aklat ng Mateo, mga kapatid. Matthew chapter 11, verse 28, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ito ang imbitasyon ng Panginoon. Sino ang target niyang imbitado?
yung mga napapagod na sa buhay na ito, yung mga napapagal sa kanyang araw-araw na pasanin. Alam ko meron dito hindi lang marahil nagsasalita, maaring pagod na ako pastor, pagod ka na kapatid, maraming alalahanin, problema sa asawa, problema sa trabaho, problema sa mga anak, problema sa pamilya, kaya nauuso ngayon ang mga depression, nauuso ngayon ang pagpapakamatay sapagkat iniisip nila na wala ng lunas ang kanilang suliranin. Hey, makinig kayo mga kababayan at mga kapatid, may Panginoon na nag-aanyaya sa mga katulad mo na napapagal na. Bago mo pa maisip na walang nagmamahal sa iyo, buksan mo ang puso mo, mahal ka ng Panginoon. The Lord Jesus Christ is inviting you tonight. Amen. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Kanina inabanggit ng ating kapatid Sister Jen, hindi alam ng kanyang mga kakilala, kamag-anak, ay meron siyang depression na nararanasan. At marahil marami din sa nakikinig ngayong gabi ang may ganyang sitwasyon, depression. Mga kapatid, pumupunta ka sa psychiatrist, psychologist, mga kapatid, ngunit hindi nalulunasan ang iyong kalagayan. I tell you, brothers and sisters, when you come to Jesus Christ at bibigyan mo ng paunlak ang kanyang paanyaya, I believe that something good and even miracle is going to happen to you. May magagawa ang Panginoon. Hindi bisyo ang lunas sa problema, hindi drugs, hindi alak ang solusyon sa suliranin, hindi ang paglalasing ang solusyon sa problema. Ang Panginoon ay naghihintay sa iyo. May maganda siyang plano sa buhay mo na kung lalapit ka sa Kanya, hindi Kanya kailanman itataboy. Purihin ang Panginoon. Ikaw ba'y napapagod na? Ikaw ba'y napapagal na? Nahihirapan? Pagod na ang iyong kaluluwa? Hindi mo alam kung paano malulunasan ang iyong suliranin? Kaibigan at kapatid, stop doing anything. Come to Jesus and open your heart to the Lord and accept His love. Mga kapatid, iyayakapin ka ng Panginoon. Napatunayan namin yan sa aming mga buhay. Noong ang mga panahon na gulong-gulo ang aming mga buhay, may mga ngaral na nakarating sa amin na akala namin kung ano-ano lang ang pinagsasabi. Ngunit nung binuksan namin ang aming puso, naunawaan namin na si Kristo Jesus ang tunay na kailangan ng aming mga buhay. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Naunawaan niyo po ba yung aking sinasabi? Hindi alak ang solusyon, mga kapatid. Magagastusan ka lang, magkakasakit ka lang. Mga kapatid, hindi ang barkada sa inuman ang walang iwanan na samahan. Mga kapatid, nung ang tatay ko nagkasakit dahil sa kakabarkada at kakainom, ni isang barkada niya ay walang dumalaw sa ospital. Pero naririnig ko lagi habang sila nag-iinuman, alam mo pa ang iribahan ta, daing barayaan, walang iwanan. Pero nung nagkasakit siya sa kakainom, ni isang kaibigan, ni isang barkada na pinainom niya ay walang nakaalala sa kanya. Huwag mo nang hintayin na mangyari sa iyo yan. Sino ang dumamay sa kanya nung siya ay nagkaroon ng karamdaman? Ang pamilya at higit sa lahat, ang Panginoon na nagmamahal sa ating lahat, mga kapatid. Amen. At alam niyo po, yung mga gumon sa paglalasing, inaapi nyo ang inyong pamilya. Pinapainom nyo yung barkada, pero pinagkakaitan nyo ang inyong pamilya. Anong klaseng pag-uugali yan? Ha? Mga kapatid, umuubos ka ng libo-libo sa sabong, pero hindi mo maibili ng notebook ang iyong anak. Inaasa mo pa sa 4-piece. Anong klaseng ugali yan? Mga kapatid, pero ganyan ang pinanggalingan naming buhay. Pero salamat, hindi man kami nabago ng relihiyon, pero binago kami ng Panginoon. Kaya hindi kami tatahimik sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung paanong tinanggap nyo ng walang bayad ang katotohanan, ipagsigawan nyo at ibahagi nyo walang bayad. Mahal po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ano ang problema ngayon ng bawat tahanan? Bisyo, kalayawan, mga kapatid. Bakit maraming broken families? Dahil sa bisyo, dahil sa temptation na hindi matanggihan, dahil ang laman ang nangingibabaw at naghahari sa buhay.
Ngunit sabihin ko po sa inyo, kaya ng Diyos ayusin ang mga broken families. Kung kayo ay member ng wasak na tahanan, mga kapatid, may pag-asa sa Panginoon. Huwag mong sirain ang buhay mo sa bisyo. Huwag mong sirain ang buhay mo sa droga. Huwag mong sirain ang buhay mo sa barkada. May Panginoon na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Inibig ka niya kahit hindi ka karapat-dapat. Minahal ka ng Panginoon kahit hindi mo siya pinapansin. Siya ang higit na bigyan mo ng panahon at sama-sama natin siyang paglilingkuran, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Kaya ngayong gabi, sa mga pagod na sa buhay, mga kapatid, sa mga napapagod na, maaring may karamdaman kayo, maaring mayroon kayong iniindang sakit na hindi nyo malaman kung sino ang makakatulong sa inyo. Alam nyo sa Biblia, mayroong 12 years na inaagasan na isang babae. Naubos na, sabi ng Biblia, ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit wala siyang naramdamang kagalingan. Ngunit isang araw, napakinggan niya na si Jesus ay dadaan. Ngunit napakaraming tao ang dumudumog sa Panginoon. Kaya ang sabi ng babaeng ito sa kanyang sarili, inubos niya at inipon ang natitira niya pang lakas. At ang sabi niya, mahipo ko man lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling ako. Kaibigan at kapatid, ngayong naririnig mo ang pangalang Jesus, maaaring siya na lang ang hindi mo nalalapitan sa suliranin mo. Nalapitan mo na ang kamag-anak mo, nalapitan mo na ang kapitbahay mo, ngunit hindi nakatulong sa iyo. Bakit hindi mo subukang ilapit ang buhay mo sa Panginoon? May magagawa siya, kapatid, sa buhay mo. Hindi kami magiging matapang na ipagsigawan ang bagay na ito kung hindi namin naranasan personally sa amin pong mga buhay. Amen. Maaaring iba'y nagtatanong, saan galing ang confidence ng taong yan? Bakit ganyan niya ipagsigawan ang pangalan ni Jesus? Makinig kayo, mga kapatid. Long time ago, walang pag-asa ang aming buhay. Kami po ay punong-puno ng kaguluhan. Ang aking nanay at tatay, itak ang ginagamit kapag nag-aaway sila. Ngunit isang araw, narinig namin ang ganitong pangangaral at binigyan namin ang pagkakataon ng Panginoon na kumilos sa aming buhay. At mula sa araw na yaon, naramdaman namin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kalayaan mula sa Panginoon. Hallelujah. So, inaanyayahan kita, kapatid. Bigyan mo ng pansin ang unang invitation ng ating Panginoon. Pagod ka na ba? Bago ka pa pag-isip magpatiwakal, pansinin mo ang mensaheng ito. Amen. Hindi na mahalaga kung kilalanin mo ang preacher o hindi. It doesn't matter. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang ipinapangaral ng preacher. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Now, let us proceed to the second invitation from the Lord. In the book of Isaiah, mga kapatid, chapter 1, verse 18, listen carefully. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Naunawaan niyo ba ang talata natin binasa? Kung kanina, sa unang paanyaya ng Panginoon, ang mga taong inaanyayahan niya ay ang mga napapagod na at nahihirapan na ng lubha. Ngayon naman, ang inaanyayahan ng Panginoon ay yung mga makasalanan. At kung aaminin mo ang katotohanan, kapatid, if you will be honest to yourself, ay aaminin mo na kabilang ka sa taong makasalanan. Sapagkat, mga kapatid, ang sabi ng Roma 3:23, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sino sa inyo ang aminado na siya ay makasalanan? Pwede bang umamin tayo? Salamat, may saro na nagtutuga. Itaas ang kamay ng umaamin na siya ay makasalanan. Huwag kayo matakot sa pulis. Hindi man ka maarestuhon. Mga kapatid. Sino ang umaamin na siya ay makasalanan? Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia,
Kung ang isang tao daw ay magsasabi na siya ay walang kasalanan, siya ay isang sinungaling. O itaas ang kamay ng mga sinungaling. Pag sinasabi mo raw na hindi ka nagkasala, ikaw ay sinungaling. Amen. Pero pag inaamin mo na ikaw ay makasalanan, mas matutuwa sa iyo ang Panginoon. Yes. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito, hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi upang tawagin ang mga makasalanan. Kaya kung inaamin mo na ikaw ay makasalanan, diri mo malilipyas ang kagurangnan. Amen. Ngunit kung tayo ay nagmamatuwid, malalagpasan tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, he that covereth sin, his sin shall not prosper. Ang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa. Ngunit ang umaamin sa kanyang pagkakasala ay nagtatamo ng lingap at habag mula sa ating Panginoon. Well, mga kapatid, maaaring iniisip ng iba, Pastor, makasalanan ako pero diyo man lang. Nahulaan ko bang iniisip nyo? Pastor, makasalanan ako, pero mas mga nakman ang kataning ko na ini. Ha? Kay marites ini ako, puro malipala ako sa balay. Makinig kayo mabuti. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo makasalanan. It doesn't matter kung malala o hindi. Kung mas masama ang isa o hindi. Sa harapan ng Panginoon, ang kaunting kasalanan at ang malaking kasalanan ay parehas lamang sa paningin ng Diyos. Amen. Kaya di na kita magpadiriyuan sin kasalaan. Kay gabos kita para kasala. Amen? Naintindihan nyo na? Sino ngayon ang confidently aamin na siya'y makasalanan? Amen. Ang ibahabo talaga. Mga kapatid, sabi ni Satanas, ayaw pag-amin, ayaw. Ako mga kapatid, inaamin ko na ako'y makasalanan. Sino sa inyo ang malakas ang loob magsasabi, Pastor, ako rin, makasalanan din ako. Thank you, Tay. Thank you, Tay. Amen. Sino pa ang aamin, mga kapatid? Amen. Lahat tayo, kasi pag hindi ka makasalanan, hindi para sa iyo ang mensaheng ito. Hindi mo ma-enjoy ang mensaheng ito pag inisip mo na wala kang kasalanan. Amen. At saka hindi ka rin imbitado ng Panginoon. Pag hindi ka imbitado ng Panginoon sa langit, padiin ka man. Impyerno ka. Kaya aminin na lang natin na makasalanan tayo para kabilang tayo sa imbitado ng Diyos na papasok sa kaharian ng langit. Amen! Are you with me? Amen. Amen. Ngayong gabi, hindi mahalaga kung marami o maliit o kaunti ang iyong kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. At ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. The wages of sin is death, but the gift of God, listen to me, may regalo ang Diyos sa mga makasalanan. Kung ikaw ay magpapakumbaba, sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayo na mga makasalanan. Gaano ka man kasama, gaano ka man karumi, papuputiin ang iyong kasalanan na kagaya ng niebe at kagaya ng balahibo ng tupa. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Amen. Alam nyo, ang relihiyon natin wala namang nagagawa sa ating mga kasalanang ginagawa araw-araw. Nagsisimba tayo, pero paglabas sa simbahan, masama pa rin ang buhay natin. Papasok tayo sa simbahan, sugarol. Paglabas sa simbahan, sugarol pa rin. Tama? Papasok sa simbahan, chismosa. Paglabas, chismosa pa rin. At minsan nakahanap pa ng kachismisan sa loob ng simbahan. Tama? Amen. Tama. Amen. Papasok sa simbahan na lasinggero. Paglabas sa simbahan, lasinggero pa rin. Papasok sa simbahan na buwaon. Pagluwas sa simbahan, buwaon manggihapon. Walang nagagawa ang ating relihiyon sapagkat hindi kaya ng relihiyon na dalisayin ang ating buhay. Ang kailangan natin ay ang habag at biyaya ng ating Panginoon. Amen. Nawa ay naunawaan nyo mga kapatid ang katotohanan na yan.
Kaya sabi ng Panginoon, sa mga makasalanan, lumapit kayo sa akin. Alam nyo ba mga kapatid, kapag tayo ay lumalakad sa katwiran ng Diyos, imagine na lang, mga kapatid, kung lahat ng sakit ng ulo ng barangay na ito ng Sonto ay mag-born again, ang laking pasalamat ni Kapitan. Sana nakikinig ngayon si Kapitan. Imagine yung mga pigbibirisay, nagugurunitan ng mga magmarade. Mga kapatid, kung yung lahat yan ay mag-born again, maglingkod sa Diyos, wala na bibisayon si Kapitan sa barangay. Amen? Amen. Imagine yung mga makawat sa lugar na ini, kung mag-born again, magbago ang buhay, wala nang problema. Kung lahat ng drug addict, drug pusher ay mag-born again, wala nang huhulihin ang pulis. Amen. Naisip niyo ba mga kapatid? Bakit hindi matapos-tapos ang problema natin sa droga? Dahil hindi kaya ng pulis bantayan ang napakaraming mga mamamayan. Pero kung lahat tayo ay maturuan ng pagkatakot sa Diyos, hindi kailangan bantayan ng pulis para tumino ang tao. Kailangan lang natin ang tayo ay magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya ba tayo ng pulis bantayan kung lahat tayo ay masasama ang ginagawa? Hindi tayo kayang bantay ng pulis. Mayroon bang sapat na kulungan? Kung lahat ng masasama ay ikukulong, walang sapat na kulungan. Mapiriot. Mga kapatid, pero kung lalapit ka sa Panginoon, yung bisyo mo at kasalanan na umaalipin sa iyo, kaya kang baguhin ng ating Panginoon. Pakinggan nyo ang mga ngaral na ito. Hindi kami nangangaral sa benepisyong material. Kung may mga naririnig man kayo dito sa bulan, sa mga kanto-kanto na nangangaral at nanghihingi ng salapi, hindi po kami yon. At hindi kami sumasang-ayon sa mga ganong gawain. Hindi kami nangangaral at nanghihingi ng pera sa mga taong pinapangaralan. Kami pa ang gumagastos upang makarating sa inyo ng libre ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Doon sa mga nagtatanong, kasama nyo ba, pastor, yung mga nangangaral sa palengke, nangihingi ng pera? Hindi namin kasama. Dahil hindi namin kinakapital ang pangangaral para sa material na pakinabang. Narito kami dahil mahal namin ang inyong kaluluwa. Nais namin na maipabatid sa inyo ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. To the point na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nakitulad sa tao at nag-anyong alipin at nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, kung sasampalataya sa Kanya, ay huwag kang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nawa mga kapatid, ang paanyayang ito ng Panginoon ay bigyan natin ng pansin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mamamalagi sa mundong ito. Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. Ganun ka rin. Hindi mo rin alam kung buhay ka pa bukas. Diyos lang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, every time I preach as if it is the last time for me to preach, upang masabi ko sa inyo ang ipinasasabi ng Panginoon na habang may buhay ka pa, may pagkakataon ka pa para maglingkod sa Panginoon. You have only one life, brothers and sisters, and you have only one chance to serve the Lord. Hallelujah. Hindi kami manghihinayang kahit maubos ang aming mga tinig. Kahit mapaos kami upang ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon, hindi kami manghihinayang mga kababayan, hindi kami manghihinayang mga kapatid, maparating lang namin sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kung sa artista nga, kung makatili ang mga tao, wagas, artista lang yun. At ang mas masaklap, manok kung makakakurara. Shakol! Sige, laban ugis. Grabe kung maka-cheer tayo sa manok natin. Manok lang yun. Nauuto tayo ng manok. How much more ang kabutihan ng Diyos? Amen. Kaya hindi kami manghihinayang maubos man ang aking tinig, basta ipagsigawan ko lang sa bayan ng Bulan na mayroong iisang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa iyong pamilya. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi kami nag-i-introduce ng bagong relihiyon sa inyo. What we introduce to you is the name that is above every name. The name of
of Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. And let us now proceed to the last invitation from the Lord. Kung ikaw ay makasalanan, aaminin mo na makasalanan ka, this invitation is for you. And I hope and I pray that before your life ends, ay mabigyan mo ng importansya ang paanyayang ito ng ating Panginoon. In the last invitation from the Lord, we can read in the book of John, chapter 7, verse 37. Listen. Nang huling araw nga ng dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang tubig na buhay. Ang sino mang nauuhaw, sabi ng Panginoon, nauuhaw pa ako, pero mapili mag-provide ng tubig dyan. Tama-tama yung versikulo na aking natunghayan. Naranasan nyo na bang mauhaw? Ano ang solusyon pag nauuhaw ka? Ay, salamat, Sister Melody. Nauuhaw po ako. Naranasan nyo na mauhaw? Ano ang solusyon sa uhaw? Pastor, magsugal. Ano ang solusyon pag nauuhaw ka? Mambabae? Magdroga? Maglaseng? Ano ang solusyon sa uhaw? Walang iba kundi uminom. So, alam nyo mga kapatid, maraming mga tao ngayon sa mundo nauuhaw, pero ibang solusyon ang pinupuntahan. Nauuhaw sa kapayapaan, pupunta sa diskuhan. Nauuhaw sa pagmamahal, pupunta doon sa imat-imat. Pupunta doon sa beer house. Pupunta doon sa mga makamundong kalayawan. Kung nauuhaw ka, tubig lang ang solusyon niya. Kung ang buhay mo ay uhaw sa kapayapaan, ano ang sabi ng Panginoon? Ako ang kapayapaan! Ang kapayapaan ay binibigay ko sa iyo! Kung nauuhaw ka sa pagmamahal, pakiramdam mo hindi ka mahal ng pamilya mo, pakiramdam mo hindi ka mahal ng asawa mo, ng kapatid mo, ng anak mo. Kung nauuhaw ka sa pagmamahal, huwag kang makilimos sa mga taong hindi marunong magmahal. Lumapit ka sa Panginoon na pinagmumulan ng tunay na pagmamahal. Napakahirap. Marami akong mga nakikitang mga tao nakikilimos ng pagmamahal sa asawa. Kaya kumakanta na lang sila. Kung sinong mahal mo, siyang ayaw sa iyo. Nakarelate ba kayo? Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Tapos sasagot naman, bakit ngayon ka lang dumating? Aawit naman yung isa, kung malaya lang ako. Anong kiba? Hindi ko alam. Mga kapatid, ang daming peke na I love you sa mundo. Amen. I want you to know that the real love has no reason. Ang totoong pag-ibig ay walang rason. Walang dahilan. Amen. Nung inibig tayo ng Diyos, wala tayong kalidad na pwedeng maging kaibig-ibig. Nung minahal tayo ng Panginoon para iwanan niya ang kanyang trono sa langit, wala siyang nakita sa iyo, wala siyang nakita sa akin na quality na pwedeng maging kaibig-ibig. Pero inibig tayo ng Diyos. Amen. That's why I say, the real love has no reason.
ang tunay na pag-ibig ay walang dahilan. Alam niyo ba kung bakit? Ang mundong ito, maraming I love you because of. Mahal kita dahil mayaman ka. Kaya minsan, pag nakita mo sa kalsada naglalakad, pakiramdam mo, hindi bagay itong dalawang ito. Magkayuno ng babae, magkakusog si lalaki. Kaya ang dahilan. Nag-research. Kaya pala, milyonaryo naman pala yung lalaki. Ayan, ganyan sa mundo. I love you because mahal kita dahil maganda ka. Mahal kita dahil Coca-Cola body ka. Pero paano kung katulad na yan ng gasol balang araw? Mamahalin mo pa ba yan o maghahanap ka na ng iba? Kung dati ay Coca-Cola body, kaya ka nag-I love you, nagkana kayo ng 10, wala na, Coca-Cola pa rin, pero nasa laka na. Leeg na lang ang maliit, at saka yung paa. Mga kapatid, maraming peking I love you sa mundo. I love you because matangkad ka. I love you because maputi ka. Yan ang mga reason ng tao by saying I love you. I love you because matalino ka. I love you because maabilidad ka. Nag-I love you tayo sa mundo, may dahilan. Pero nung ang Diyos ay nag-I love you sa'yo, wala siyang dahilan, pero minahal ka niya. God loves us despite of, sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kapansanan, sa kabila ng ating kabulukan, minahal tayo ng Panginoon. Yan ang tunay na pagmamahal. Kaya kung gusto mo makaramdam ng totoong pagmamahal, huwag ka sa tao makilimos ng pagmamahal. Sa Diyos ka lumapit at siya ang nagbibigay ng tunay na pagmamahal. Kung uhaw ka sa pagmamahal, malaya kang uminom sa pag-ibig ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Huwag kang makilimos ng pagmamahal sa kapitbahay mo na hindi nga marunong niya magmahal. Puro puot at inggit ang nasa puso niya. Mga kapatid, huwag kang makilimos ng pagmamahal sa mga biyenan mo at sa asawa mo. Kung hindi yan marunong magmahal, puot at galit ang nasa puso niyan. Talagang hindi ka yan mapagbibigyan para mahalin ka. Mahalin mo ang Diyos. Sapagkat pag minahal mo ang Diyos, ang pag-ibig niya ay matagal nang inilalaan para sa atin. At kapag minahal mo ang Diyos, matututunan mo ring mahalin, pati ang mga kaaway mo sa paligid mo ay matututunan mong ibigin. Nabasa niyo ba sa Bible ang utos ng Panginoon? Mahalin niyo ang inyong kaaway. Sino ang makakagawa niyan? Sabi sa Bible study ko, tinuro ko yung pag-ibig sa kaaway. Mayroong nakikinig doon na puro galit at puot. Nung sinabi ko sa Bible study, mga kapatid, alang-alang sa Diyos, mahalin natin ang ating kaaway. Biglang suminagoy yung kaiwal na, kahira na, mahalon pa, siniswerte siya. Nung dinagdagan ko pa, kapag nagutom ang iyong kaaway, pakainin mo, suminagoy yung na naman, lasunin ko pa yan. Ganyan ang tao sa mundo. Kasi hindi marunong magmahal dahil ayaw tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Pero kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, God will teach you to love your neighbor, to love even your enemies. Purihin natin ang ating Panginoon. So mga kapatid, proven na po ang pag-ibig ng Diyos. Napatunayan niya na yan. At gusto niya pang patunayan sa buhay niya. Kaya ngayong gabi as I end my message, naunawaan niyo ba ang tatlong paanyaya ng Panginoon? Amen. Sino sa inyong nakaalala sa tatlong paanyaya ng Panginoon? Number 1, inaanyayahan ng Panginoon yung mga napapagal at nabibigat ang lubha. Kung yan ang kalagayan mo, you are invited. Magsama-sama tayong manalangin.
Pangalawa, inaanyayahan ng Panginoon yung mga makasalanan. At alam ko lahat tayo rito ay makasalanan. Therefore, we are all invited. Let us join together and pray and come to the presence of the Lord. And the last one, inaanyayahan ng Panginoon ang mga nauuhaw. Hindi bisyo ang sagot sa ating kauhawan. Amen. Si Kristo ang sagot. Jesus Christ is the answer. And He is the only answer to our need. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Pwede ba tayong lumapit dito, mga kapatid? Maingay na po sa paligid. Mayroon ng tugtugan sa sayawan. Pwede ba compress tayo rito para sama-sama tayo manalangin? Humakbang kayo, ipag-pray ko po kayo. Lapit po kayo dito sa may altar, sa may pulpit, mga kapatid. And we will pray for you, mga kapatiran. Let us help our visitors to pray. Amen. Hindi tayo narito just to observe. We are here for the ministry. Mag-minister tayo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tatanungin ko kayo, mga kapatid. Tingin muna kayo sa akin. Maging tapat kayo sa inyong sarili. Sino sa inyo ang nakaunawa sa pinangaral ni Pastor? Hindi ba ngitasan ko? Yung nakaunawa ko, yung nakasabot, ay salamat sa Panginoon. Amen. Sino pa po ang nakaunawa? Ano ba? Nagparabati, di ka mo nakasabot. Utroon ko tabi. Payag kayo ulitin ko ang preaching. Sino ang nakaunawa sa pinangaral ni Pastor? Ay, salamat sa Panginoon. Nahiya lang pala yung iba. Okay, ngayon, kung naunawaan nyo, para hindi masayang ang naunawaan yung mensahe, mananalangin tayo sa Diyos ngayon. Payagan nyo na kausapin kayo ng Panginoon. Payagan nyo ang Diyos na mag-usap sa puso nyo. Pwede ba, mga bata, huwag tayong maglaro. Mga kapatid, magpipray tayo sa Panginoon. I-take natin ito seriously, mga kapatid. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon, dalawang kamay. Huwag kayong mahiya sa katabi nyo, mga kapatid. At ipikit nyo ang inyong mga mata. Mananalangin tayo sa Panginoon, mga kapatid. Habang aawit, ang ating mga awit, mga kapatid, mananalangin tayo sa Panginoon. Huwag tayong manood lang para hindi tayo ma-distract. Open your heart as you pray, mga kapatid. Talk to Jesus, mga kapatid, and pray. Amen. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sige, close your eyes and pray. Bigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, Kailan mo'y tatanyan? Wala nang pagkakataon, uwi na ang lahat. Amen. At kung ang araw mo lumipas na, ang bagian siya ay malikuran. Kailan pa kaya Maglilingkod sa Diyos, kung hindi ngayon. kailan pa? Amen. Hallelujah. Mananalangin tayo sa Panginoon. Okay, habang magpipray tayo, mga kapatid.
Mag-concentrate tayo sa Panginoon. Bigay sa iyo ng buhay na wagas, ang pangalan niyang banal, kailan mo itatanya? Kung wala nang magkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw ko lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sige, manalangin mo. Kausapin niyo po ang Panginoon. Kausapin niyo po ang Panginoon. Mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Kung naunawaan mo ang mensahe, kung naunawaan mo ang salita ng manalangin na kausapin mo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Panginoon, ipuin mo ang puso ng mga tao sa lugar na ito, Panginoon. Ang aming mga kabarangay sa lugar na ito, yung mga alipin, yung mga bisyo at kasalanan, palayain mo, Panginoon. Mangusap ka sa kanilang puso. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige, magpakaw. Keyboard na lang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige, mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Sige, mga kapatid. Kausapin natin ang Panginoon. Nakikinig siya sa ating panalangin. Hallelujah, Jesus. Sige mga kapatid, habang ipagpipray, inilay hands tayo ng mga kapatiran, mga kapatid. Amen. Sige mga kapatiran, narito tayo para mag-ministry. Pray for somebody. Pray for our visitors. Pray. Amen. Hallelujah. Mahal po ng Panginoon ang mga tao sa lugar na ito, mga kapatid. Ipanalangin natin sila na maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mahal po kayo ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, glory to God. Maglingkod tayo sa Panginoon. Damhin mo ang pag-ibig ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon. Alam ng Diyos ang iyong pasanin. Alam ng Diyos ang iyong suliranin. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya kang paguhin ng Panginoon. Kaya kang palayain ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Maglilingkod sa Diyos. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang buhay mo sa mundo ay hindi tiyak. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang iyong kaluluwa. Ayaw ng Diyos na maimpyerno ang iyong kaluluwa. Palalayain ka sa bisyo at kasalanan. Kung lalapit ka sa Panginoon at isusuko ang iyong buhay. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God. Jesus. Come on, come on. Lumapit tayo
sa iyo ang kanyang pag-ibig. Pakikinggan ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Sige mga kapatid, huwag lang tayo magpag-revive. Ipag-pray natin ang iba. Come on, pray for others. Pray for others. Amen. Hallelujah. Yung mga hindi kumabot para in hands, pray for them. Amen. Come on, evangelism team, pray. Pray. Amen. Mga kapatiran, pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pag-alis natin sa lugar na ito, may mga taong maglilingkod sa Panginoon. Let us pray for them. Hallelujah. Hallelujah. Sige, pagsisihan natin ang ating kasalanan. I-surrender mo ang puso at buhay mo sa Panginoon. Panginoon, patawad sa pagiging makasalanan. Patawarin mo ang aking pagiging sinungaling. Patawarin mo ako sa pangbababae. Patawarin mo ako sa pagdudroga. Patawarin mo ako sa paglalasing, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pakikiapit sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pagnanakaw. Patawarin mo ako sa maruming kaisipan. Nais kong isuko sa iyo ngayong gabi ang aking buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Sige, mga kapatid. Sige, mga kapatid. Manalangin tayo para sa kalayaan ng iba. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag kayo mahiya kung kayo'y lumuluha dahil hinihipo kayo ng Panginoon. Hindi ka bawasan sa pagkalalaki, ikaw ay naluluha dahil naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kabaklaan kapag lalaki kang umiiyak dahil sa presensya ng Diyos. Kami mga tunay na lalaki, mga kapatid, ngunit nung naramdaman namin ang pag-ibig ng Panginoon, hindi namin napigilang lumuha ang aming mga mata dahil nadama namin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Jesus. Kailan pa man. Sige mga bata, manalangin tayo. Amen. Kailan lalamig, wala kang malapitan, harapang nagkaibig, sa iyo'y pinabasa, alalahanin mo sana. Come on, church. Minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Amen. Hallelujah. Biyaya niyang kapal, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay iligtas. Pangako niya ay di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang. Amen. Hallelujah. Biyaya niya't habang, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang. Damin mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo yung mararamdaman sa sino mang tao. Yung pagmamahal ng Diyos, sa Kanya mo lang yan mararanasan, mga kapatid. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man.
Panginoon'y tapat kailan pa man. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Sige tayo, purihin ang Diyos. Sige tayo, praise the Lord. Sa ating Panginoon. Ngayon, sa huling bahagi ng ating pagtitipon, mananalangin po tayo sa Diyos. Sino po sa inyo ang nais maglingkod sa Panginoon? Sumabay kayo sa panalangin. Habang nakataas yung kanan, yung kamay, magpipray tayo, mga kapatid. Kung nais nyo maglingkod sa Diyos, kung nais nyo mabago ang direksyon ng buhay nyo mula sa kasamaan patungo sa katuwiran ng Panginoon, you can join me in prayer, mga kapatid, of acceptance and repentance upang madaman nyo ang pag-ibig ng Panginoon. Magsama-sama tayo maglingkod sa Diyos. If you want to accept the Lord Jesus Christ as your Lord, personal Savior, and God na iyong paglilingkuran, sumunod po kayo sa panalangin na ating gagawin ngayon. Panginoong Jesus, narito po ako, isang makasalanan. Sige po, sunod kayo kung nais niyong maglingkod sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap kita bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong inialay na buhay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Ikaw ay namatay upang ako'y mabuhay. Ikaw ay nagdusa upang ako'y lumaya. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ngayong gabi, pinagsisisihan ko po ang aking mga pagkakasala. At mula sa gabing ito, nais kitang paglingkuran. Nais kong mabago ang direksyon at takbo ng aking buhay. Nais kong lumaya sa bisyo na umaalipin sa akin. Nais kong lumaya sa kasalanan na nakaibabaw sa aking pagkatao. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus. Palayain mo ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At mula sa araw na ito ay paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habang sa iyong pag-ibig at kadakilaan. Ito po ang aming samot na langit. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, mga kapatid. Okay, malapit na tayo magtapos. Kung kayo po ay napagpala, sumigaw ng praise the Lord. Nais nyo bang mapakinggan lagi ang ganitong pananaral? Pakinggan nyo po araw-araw sa radio program 5 to 6 in the morning sa Newgen FM 100.7. Araw-araw po yan. Bukas ang naka-assign ay si Pastor Alfred Generalo, ang aking kasama from UPC Macnog. Siya po ang mag-preach bukas, Monday. At ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosare, ay mula Martes hanggang Biyernes ay mapapakinggan nyo po. At pwede nyo pong mapanood, naka-FB Live po tayo ngayon, mga kapatid, sa page ng UPC Pulan Church. Kung nais yung i-review ang preaching ngayong gabi, mapapanood nyo yung ating kaganapan ngayon. I-follow nyo po sa inyong Facebook account ang page ng UPC Pulan Church. At i-share nyo po sa inyong mga kamag-anak upang mapakinggan nila ang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? At kung nais nyo pong magkaroon ng Bible study sa inyong bahay, ito po ay walang bayad na aming ipaglilingkod sa inyo. Magsabi lang po kayo kay Brother June, kina Ma'am Jo, yung mga kapatiran namin dito sa family po ni na Brother June, Baguio family. Magsabi lang po kayo kung nais yung magpa-Bible study. Wala pong bayad yan, mga kapatid. At nais po namin kayong anyayahan sa darating pong linggo. Meron po kaming malaking pagtitipon. First Sunday of the month of October. Doon po sa ating malaking panambahan sa Iquirino, sa boundary ng Pulot at Iquirino. Doon po ang ating pagtitipon, malaking pagtitipon sa darating na linggo, alas 8 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayo, mga kapatid, this coming Sunday. At sa Miyerkules, may prayer meeting po tayo dyan sa aming panambahan sa Santa Remedios United Pentecostal Church, sa katapat mismo ng Pulan Gymnasium.
nariyan po ang ating panambahan ng United Pentecostal Church. Ang prayer meeting natin dyan ay Miyerkules, alas 5 ng hapon, mga kapatid. So yan po ay paanyaya para sa inyong lahat. Huwag po kayong mahiya, mga kapatid, na dumalo sa ganitong pagtitipon. Lahat ng nakadama ng pag-ibig ng Diyos kumaway, mga kapatid. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. At yung mga babasahin na inyong tinanggap, meron po diyang contact number si Pastor. Kung kayo ay nais na mag-message kay Pastor, kontakin nyo lang po ako dyan sa telephone number na nakalagay sa blue na babasahin ang pinabigay sa inyo. At kami po ay magbibigay sa inyo ng panahon. Tayo po ay mag-closing prayer, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa natapos na matagumpay na gawain ngayong gabi. Salamat sa lahat ng nakiisa, sa napakaraming tao na narito ngayon, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pagtatapos, ilayo mo sila sa mga panganib na mga uwi sa kanilang tahanan, at lahat ng nakarinig ng pangangaral na nasa loob ng kanilang tahanan, ay pagpalain mo po, Panginoon, ngayong gabi. At ang salita mo na aming inihasik sa kanilang puso, nawa, Panginoon, kanilang mapaggulay-gulayan. At mula sa gabing ito, marami ang magpasyang maglingkod sa Panginoon sa lugar na ito ng Zone 2. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samag dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Everybody shout, Amen! Okay, kaway-kaway tayo habang iniikot yung camera, mga kapatid, na sa Facebook Live. Amen. Kaway-kaway tayo sa ating mga viewers. Salamat sa lahat ng nanood sa kanilang tahanan. Please, i-send natin, i-share natin ang mensahe ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga kapatiran, sa lahat ng mga martial, sa lahat ng mga usher. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you and good evening, everyone. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay na ba?